Uy, naka-live ka, Mark. Oo nga. Bakit naman? Uy, sa ano ha? Ito nakita ko lang ho ito mga bossing, no? May nag-share po, ayan. Edge Davao ang pangalan doon sa Gedli. Talagang bumanat pa si Joel, oh. Nakita ko yung comment. Pababa, amoy patis. Di ba? Kahit na anong tantad ng makeup yun, kung ano man yung, ganun pa din, uy. Maasim mo, mga kababayan, yung itsura, no? O ngayon nahon po, mga boss chipamo, sir, puntahan po natin yung anak ni dating Pangulong Duterte. Akala nyo naman sasabihin ko, Max Alvarado, kayo talaga. Sama-sama ninyo, no? Sabi nung nag-post na si Carlos Dichoso, no? Dumaan ho ito sa wall ko sa Facebook. Nakita ko lang sa wall ko. Ang tanong ko lang, totoo ba ito? Ayan. Ganon din ho ang tanong natin, mga kababayan. Kasi dumaan po ito sa ating Facebook, doon sa ating feed, no? Ang tanong ko din po, totoo kaya ito na sinabi ni Ellen Adarna? Ano po iyon, mga kababayan? Ayan. No? Kasi po, mga boss chipamo, sir, simula po nung nagtatatatakbo si Baste at simula po nang nagtatatatago si Baste, mga kababayan, nabansagan na po yan eh. No? Na Barbie ng Davao. Di ba? Kasi naman no, ang estilo, nako, ito may bagong salita po. No, bagong salita. Nabaste ka na ba? Na Barbie ka na ba? Ayan. Bakit po bago? Yung tipo bang hamon. Hamunin ka. Ikaw naman. Naku, putik. Patol ka na. Puta ka na. Sige, halika. Suntukan tayo. Kanina mo pa ako hinahamon. Tapos yung humamon sa iyo, biglang tatakbo, aatras, bigla sasabihin hindi nagamon. Yun na po ang bagong word ngayon, mga kababayan. Nabaste ka na ba? O kaya, na Barbie ka na ba? Kasi ganyan ang estilo eh. Kay Baste Duterte lang natin nakita yan, mga bossing, no? Hahamon-hamon, ang lakas ng loob manampal daw ho, pero wala naman. Urong egg balls naman ho, urong yag balls naman, mga kababayan. Kaya kapag kami gumanon sa inyo, Baste ka pala eh. Ganon. Langya ka, Barbie ka pala eh. Wag na Barbie, Baste na lang. No. Yan, si ano, Baste yan. Ano ibig mo sabihin Baste yan? Yung tipo bang hahamon-hamon, tapos uurong naman kapag yung pinatulan mo. Yan, bagong word ho, mga kababayan ha. Nabaste ka na ba? Baste ka. Ganon. Sinabi, ano sinasabi mong baste ako? Bakit mo sinabing baste ako? Kasi hinamon mo ko eh. Tapos aatras ka naman, hindi ka naman pala papalag. Sasabihin mo pa, hindi ka naghahamon. Okay? New word, baste. No? Wala yan, baste yan. Ngayon naman, Chaicher, nabaste ka na ba? Yan, di ba? Ngayon, mga kababayan, nakita ko nga ito sa wall ko. Dumaan. Meron tayong mga nakikitang video, si Ellen Adarna, no? At si Baste Duterte magkasama sa iisang lugar. Si Baste, gano'n. Gano'n si Baste. Hindi ko alam kung lango lang sa alak o sabog sa kung saan man. Sabog sa ipinagbabawal na utot, no? May hawak na yun. Tapos si Ellen Adarna, gano'n. Medyo lasing naman. Ang sinasabi ho dito, mga kababayan, ulitin natin, hindi natin sigurado kung totoo na sinabi ni Ellen Adarna, pero kung ito man, totoo, baka nga. Sabi dito, bayot daw si Baste. No, kasi alam ko sa salitang Bisaya, pagtirikan ang mata si Chaicher, nagmamadali sa ganyan. Iba talaga yung leader ng Seresa Force. Bayot daw si Baste.
No, question mark, meron naman. Well, yung guess daw po o yung hula nating lahat is parehas daw po ng hula ni Ellen Adarna. No? Well, your guess is as good as mine. Ganon din daw ho, base po dito sa litrato na ito, nalilagyan ng caption, ang hula din daw po ni Ellen Adarna ay bayot. Ito pong si Baste Duterte. Well, ayoko pong gamitin yung salitang bayot. Baka, sandali, pwede din, no? Kasi ang pinag-uusapan dito pagkalalaki na, yung kung lalaki o babae. Hindi naman pinag-uusapan kung duwag o Alam niyo naman po, ayokong ikinukumpara o ayokong ginagamit yung salitang bayot, bakla, bading, no? Para i-distinguish yung isang tao na duwag. Ayoko nun, no? Well, kung bayot, sabi ni Ellen Adarna dito, sa post na ito, ulitin natin, hindi natin sure kung totoo sinabi niya. Kaya nga di kami nagtagal. My shortest relationship ever. Parang may nakita ko, may sagot pa si Baste Duterte na meron bang bayot na madaming tato? Madami! Baka akala mo lang, Baste, Diyos ko po, no? Madami tayong ganyan, no, mga kababayan. Para naman kayong hindi porket, pero anyway ho, mga bossing, baka nga. Sabi ni Archie Beroya, bayot ba? Mukha no? Base po doon sa mga sinabi ni Ramil Madriaga doon sa Congress. Sabi niya, pinangalanan Baste at si Pulong. Pero hindi po doon sinabi na, eto si Pulong, yung bading, eto si Baste, yung may topak. Hindi naman po ginanon no? Basta binitawan lang po na ang sinasabi ang pagkakasabi ni dating Pangulong Duterte diyan kaya hindi niya paborito yung mga yan kasi bading at daw po may topak, something like that. No, pero si Baste pumiyok agad. Kaya nga po nabuo yung Madriaga versus Baste Duterte suntukan Kasi sabi ni Madriaga, bading ako. Halika, magsuntukan kami. Kamao sa kamao. Yun daw. No hold bar daw ho, mga kababayan. Kamao sa kamao. No? Dinamay pa si Torre at dinamay pa si Pangulong Bongbong Marcos. Magsama pa daw po. Anak ng putek, simula po nung sinabi ni Baste Duterte sumagot siya kay Ramil Madriaga nun. Sumagot si Madriaga. No, 4 na araw na po ang nakakalipas, mga kababayan, hanggang ngayon po hindi pa din nagpaparamdam si Baste Duterte. Nabaste na po din. Kasama na po sa biktima, ito po si Ramil Madriaga. Nabaste na din po ni Barbie ng Davao. Kasi ganyan yung estilo niya Maalala niyo po yung pagkahamon niya kay General Torre. No? Although, indirect na hamon yun. Bubugbugin ko yan kapag nagkasuntukan kami. Sa amin pong mga lalaki, kapag gano'n na, talagang pag ikaw papalag. Halika na, umpisahan na natin. Ganun ho yun, mga kababayan. Paglatag nung lona, paglatag nung ring, lumipad si Baste. Naging Darna na po, mga kababayan. Yung Barbie ng Davao, naging Darna ng Davao, palipad po sa Singapore. At pagkatapos po nun, hindi na po natin naramdaman si Baste Duterte sa mga pagkakataong yan. Patay issue na. No? Upang sa ganon, matahimik na nga po kasi binubus ka siya inaasar siya binabas siya Barbie ng Davao na ang tawag sa kanya. Tumahimik. Ngayon, nung pagbalik niya, yung may rage,
paano ko ba ano, yung tato, ayan, kuha yung tato, no? Kahit papaano, meron tayong tato. Chewing gum. Meron dito, niluwa ko na to eh. Ito yung chewing gum na ginamit ko nung 2 araw. Nandito pa rin sa gilid ko. No, nandito pa rin. Oy, malinis tong lamesa ko ha. O, gagamitin ko ulit. Putik na yan. Wag na, wag na. O, kunyari na lang po. Mag-pretend tayo na may bubble gum. Ulo lang ni Bongbong Marcos! Ulo! Okay na. Madali yung panguya eh. Pero yung pag-usli nito, ulo lang ni Bongbong Marcos! Ang kailangan natin. hindi ko lang ho talaga alam, mga kababayan, kung ulo sa taas o ulo sa baba. Dahil nga, ayan, napag-uusapan na, no? Barbie ng Davao. Baka ang gusto, ulo ho sa baba. Ay, nako. Ang pagkakasabi pa ni Ramil Madriaga, halika, sige, puntahan mo ako dito. Magpalitan tayo ng blows. Ang ibig sabihin po sa atin, nung blows, mga kababayan, palitan ng suntok. Hango po yan doon sa blow by blow nung dating mga panahon na paboxing sa Pilipinas, mga kapwa natin Pilipino. Diyan sila nag-uumpisa, amateur, di ba? Iyon yung ibig sabihin ni Ramil Madriaga. Ang problema ho natin dito, mga kababayan, Sir Paulo, baka ang iniisip ni Baste na blow, tulog na ho yung mga anak ninyo? Hindi. Baka ang iniisip ni Baste na blow, yung sup-supan ho, mga kababayan. Baka mapa-oo. Baka mapa-oo. Parang kambing ngumuya si Baste. Ewan ko, yung mga DDS, sabi, lalaking lalaki si Baste. Nakaganon daw po kasi. Kasi yung mga picture na pinakita ho, mga kababayan, kaganon. Di ba? Nakaganyan. Nakaharap yung tato. Ganito siguro, yeah. Yeah. Tapos, still picture yun eh. Ganon. Sabi ng mga DDS. Yan ba yung sinasabi? Yan ba yung sinasabi niyong bayot? Yan ba yung sinasabi? Lalaking lalaki. Ay, hindi, kailangan galit yung medyo seryoso yung mukha. Di ba? Sinasanay niya, yung panga niya, sabi ni Rizalon niya.